Ngayon ay ikukwento ko sa inyo ang isang sci-fi action film mula 2014 na pinamagatang RoboCop. Pero bago ako magpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para updated ka sa mga bago kong uploads. Sisimulan ko na ang kwento. Ang taon ay 2028 at sa loob ng maraming taon ng multinational company na Omnicorp ay sinuportahan ang militar ng kanilang napaka-advanced na mga robot na nagpapanatili ng seguridad sa buong mundo sa pamamagitan ng paggamit ng mga scanner na nakakaalam kung may banta o wala sa lugar. Nais ng TV host na si Novak na palitan din ng mga robot na ito ang pulisya sa mga lungsod ng Amerika, ngunit ang mga tao ay natatakot sa mga makina at ang gobyerno ay hindi sang-ayon sa pagkakaroon ng tagapagpatupad ng batas na hindi magawang makiramdam. Upang patunayan ang kanyang punto, inimbitahan ni Novak ang isang pinuno ng militar sa kanyang palabas upang ipaliwanag ang mga detalye kung paano gumagana ang bawat operasyon. Nagpadala rin siya ng isang reporter sa gitnang silangan na nagpapakita sa mga robot na nagtatrabaho ng live sa TV. Ang reporter ay umiikot sa bayan at nagre-record kung paano hindi sinasaktan ng mga robot ang sinumang hindi isang banta, at tinatawag itong tagumpay para sa mga pamamaraang pangkaligtasan. Gayunpaman, ang mga lokal ay malinaw na hindi nasisiyahan sa katotohanan na ang kanilang tahanan ay sinakop ng mga robot, kaya't ang isang grupo ng mga rebelde ay lumulutang na may malakas na armas at tumalon sa mga robot para atakihin ito. Dinagtagal, isang marahas na labanan ang naganap sa mga lansangan, kung saan ang mga gusali ay pinasabog ng mga robot, pati na rin ang mga lumilipad na drone na bumaril anumang oras kung makakita sila ng kalaban. Marami sa mga rebelde ang tumalon sa mga robot mula sa mga bubong upang sirain ito. Habang nagsisimulang sumabog ang buong lugar, nakahanap ang mga robot ng isang natatakot na batang lalaki na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay. Tinusubukan lamang niyang protektahan ang kanyang sarili. Ngunit para sa scanner ay sapat na ang isang kutsilyo upang maging banta at agad na pinapatay ng robot ang batang lalaki. Hindi hinayaan ni Novak na baguhin nito ang kanyang isip at sinabi sa kanyang mga manunood na ang ginawa ng robot ay isang magandang bagay, at ito ay bahagi lamang sa pagpapanatili ng kaligtasan sa lungsod. Samantala sa istasyon ng pulisya, dumating si Detective Alex upang makita ang kanyang amo, at humingi ng kapaliwanagan tungkol sa mga akusasyon laban sa kanya. Tinabi sa kanya ni Alex ang buong kwento na noong nakaraang gabi, nakipagkita si Alex at ang kanyang matalik na kaibigan sa ilang mga kriminal para sa isang undercover na operasyon. Nilinlang nila ang isang dealer na maglabas ng ilang ilegal na armas at inaresto siya sa lugar. Gayunpaman nang pumunta si Alex upang suriin ang mga ebidensya sa locker, nakikita niyang nawawala ang mga armas na kinumpiska nila at walang pumirma sa mga papeles, ibig sabihin nito ay isang corrupt na pulis ang naglabas nito. Pagkatapos ay naging undercover ulit sina Alex at ang kanyang kasama at nakipagkita sila sa leader ng isang gang sa isang restaurant, ngunit nagambala sila nang may tumawag sa kanya at nagbabala na si Alex ay isang pulis. Ang pinuno ay agad na umalis sa gusali at tinawag ang kanyang mga tauhan upang patayin ang mga pulis at nagsimula ang putukan sa buong lugar. Mabilis na bumawi ang dalawang pulis ngunit halatang mas marami ang kalaban kaya nang makakita sila ng isang siwang ay sinubukan nilang tumakas sa pamamagitan ng likurang eskinita. Nakalabas si Alex ng walang problema, ngunit sa kasamaang palad ay nabaril ang kanyang matalik na kaibigan habang tumatakas sila. Matapos marinig ang kwento, pinagalitan siya ng kanyang amo dahil sa pakikipagtagpo nila sa gang ng walang backup at sinabihan siya na siya na ang hahawak sa paghahanap sa mga maruruming pulis. Samantala sa Washington DC, sinusubukan ng Omnicorp CEO na si Sellers na makumbinsi ang gobyerno na ang mga pulis na robot ay magandang idea, ngunit muli siyang tinanggihan ng mga senador. Pagkatapos, sa punong tanggapan ng Omnicorp, nakipagpulong si Sellers sa kanyang koponan upang talakayin ang mga ideya kung paano nila magagawang tanggapin ng publiko ang mga robot sa mga lansangan. Dahil patuloy na binabanggit ng mga senador ang katotohanang hindi magawang makaramdam ng mga robot, siya ay dumating sa konklusyon na kailangan nilang pagsamahin ang isang aktwal na tao at isang makina. Samantala sa isang espesyal na klinik, tinulungan ni Dr. Norton ang kanyang bagong pasyente na umangkop sa kanya ang kanyang bagong kamay. Dalubhasa si Norton sa robotic prosthetics na gumagana batay sa pakiramdam ng isang pasyente, kaya ang kanyang pasyente ay dapat matutong mag-concentrate sa kanyang mekanikal na mga kamay upang mapatugtog nito ang gitara. Ang pagsasanay ay ginambala ni Sellers at nakipag-usap ito kay Norton ng pribado at kinumbinsi niya ito para magdisenyo ng human-machine hybrid. Sumama si Norton sa koponan ni Sellers upang talakayin ang kanilang mga opsyon, ngunit bawat nagretirong pulis ay may mga sugat na masyado ng matagal at masyadong na-trauma emotionally para bumalik sa trabaho, kaya kailangan nilang maghanap ng mas sariwang kaso.
Sa ibang bahagi ng lungsod, ang mga katrabaho ni Alex ay ibinunyag na sila ay ang mga maruruming pulis, at binabalaan nila ang pinuno ng gang na hinahabol sila ng pulisya. Para matigil ito ay kailangan may gawin sila kay Alex. Nang maglaon habang binibisite ni Alex ang kanyang matalik na kaibigan sa ospital, isang kriminal ang naglagay ng bomba sa kanyang sasakyan. Tagabi, umuwi si Alex at gumugol ng ilang oras kasama ang kanyang anak na si David at sa kanyang asawang si Clara. Nang malapit na silang maging abala, narinig ni Alex ang alarm ng kanyang sasakyan na tumunog at lumabas siya upang suriin. Nang malapit na siya sa sasakyan, sumabog ito, at nag-iwan sa kanya ng matinding pinsala. Sa sandaling marinig ito ng Omnicorp, iniimbitahan nila si Clara sa kanilang opisina at inalok ito na bigyan si Alex ng bagong mekanikal na katawan para magpatuloy siya sa buhay. Si Clara ay nag-aalangan, ngunit pagkatapos ay inilarawan nila ang kasuklam-suklam na detalye ng mga sugat na mayroon si Alex, at ipinaliwanag na kung hindi pipiliin ni Clara na sumang-ayon ay mamamatay si Alex. No choice si Clara kundi tanggapin ito. Pagkalipas ng 3 buwan, masayang nakikita si Alex na sumasayaw kasama ang kanyang asawa sa isang party sa bahay, ngunit pagkatapos ay nagsisimulang gumuho ang mga imahe. Inihayag ng mga siyentipiko ang bagong anyo ni Alex, na 70% mekanikal, ngunit tao pa rin ang kanyang utak, kaya unti-unti niyang nabalikan ang kanyang mga alaala. Nang ginising nila siya, nalilito at nabalisa si Alex, kaya mabilis na ipinaalala sa kanya ni Norton kung ano nangyari at ginagabayan siya sa kanyang mga unang hakbang. Gayunpaman, ang pakiramdam ng kanyang katawan ay masyadong kakaiba at nang marinig ni Alex ang salitang amputee ay nabigla siya. Hinihiling niya na tanggalin ang suit. Nang sinubukan siyang pakalmahin ni Norton, marahas siyang itinulak ni Alex palayo bago tumakbo palabas ng gusali at itinulak ang mga nagtangkang pigilan siya. Ang kanyang bilis sa pagtakbo ay kamangha-mangha, at nang marating niya ang pader na nakapalibot sa gusali ay tumalon siya palabas, nang hindi pinagpapawisan. Gayunpaman, nang nagsimula siyang tumakbong muli, nagpa siya si Norton na i-shutdown siya sa malayuan. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagising si Alex sa lab, at inalis ni Norton ang mga pangunahing piraso ng robotic body para ipakita kay Alex, na ilang organic na parte na lang niya ang natitira, kaya wala siyang ibang pagpipilian. Sinabi ni Norton na ito ang tanging paraan upang mailigtas siya, ngunit sa palagay ni Alex ay mas mabuti pa ang mamatay kaysa magiging isang makina, at hiniling sa doktor na hilahin ang cord. Nagbago ang kanyang isip nang ipinaliwanag na hiniling ni Clara ang buhayin siya at naghihintay ang kanyang pamilya sa kanya, kaya dapat niyang gawin ito para sa kanila. Para patunayan ito, hinayaan ni Norton si Alex na tawagan si Clara. Bagamat ipinakita lamang ni Alex sa kanya ang kanyang mukha, ngunit sa tingin ni Clara ay napakagwapo pa rin niya at hindi makapaghintay na makasama siya muli. Ngayong tinanggap na ni Alex na makipagtulungan, nagpalipis siya ng gabi sa lab kung saan ang kanyang katawan ay dumaan sa maintenance. Kinabukasan, kinuha siya upang magsanay kasama si Rick, ang lalaking militar na namamahala sa paghawak sa mga hukbo ng robots ng Omnicorp sa field. Sa tingin niya ay perpekto na ang mga makina kaya itinuring niya itong pagsasayang ng oras at resources upang isama ang isang tao sa proyekto, ngunit binibigyan pa rin niya si Alex ng mga armas na siyang maaaring ilagay sa espesyal na compartment sa kanyang mga binti. Inilagay nila si Alex at isang robot sa isang simulation kung saan dapat nilang patayin ang mga kriminal at iligtas ang mga sibilyan, at habang ang lahat ay tumatakbo sa paligid at gumagawa ng mga pagliligtas ng walang gaanong problema, ang mga hula ni Rick ay napatunayan na si Alex ay naging mas mabagal kaysa sa mga makina dahil ang mga makina ay nagsusuri at kumikilos lamang habang si Alex ay tumatagal ng ilang sandali upang makiramdam sa pagitan ng pagsusuri at pag-arte. Maya-maya sa gabi, nang siya ay nag-iisa, si Alex ay gumagamit ng isang computer upang tingnan kung ano ang nangyayari sa kaso ng gang leader. Kinabukasan, nadismaya si Seller sa mga resulta ng simulation at galit na inutusan si Norton na ayusin ang problemang ito. Sa palagay niya ay kailangang gumanda ni Alex tingnan para sa marketing nito, kaya humiling siya ng isang mas mahusay na tactical suit. Maya-maya sa lab, binuksan ng doktor ang ulo ni Alex at gumawa ng ilang pagbabago sa kanyang utak na iisipin niya na mayroon pa siyang free will, pero ang makina na talaga ang may control. Binibigyan din ng kompletong makeover si Alex, ngayon ay maitim at makinis na ang kanyang baluti. Pagkatapos ay dinala nila si Alex sa isang abandonadong gusali para sa isang bagong pagsubok. Sa pagkakataong ito kailangan niyang makipaglaban kay Rick at sa isang hukbo ng mga robot na nag-iisa. Gamit ang kanyang visor para i-scan niya ang lugar at mabilis na reflexes, mabilis na inalisan ni Alex ang sitwasyon at gumawa ng aksyon. Pinaril niya ang bawat robot ng walang pag-aalinlangan. Mabilis din siyang makakapagtago kapag binaril siya, kaya hindi siya nasaktan.
Isa-isang bumagsak ang lahat ng robot at sa huli, si Rick lang ang nakatayo, kaya binaril ni Alex ang kanyang exoskeleton armor para manalo. Ang oras ng kanyang reaksyon ay perpekto at hindi siya naghihinala na ang makina ang gumagawa ng desisyon, kaya ang eksperimento ay itinuturing na isang tagumpay. Maya-maya, iniuwi ni Norton si Alex para makita niya sa wakas ang kanyang pamilya. Siya ay medyo kinakabahan at kailangang maglaan ng ilang sandali upang makakuha ng lakas ng loob, ngunit sa sandaling makita siya ni Clara, ay hindi ito nag-atubiling yakapin siya. Si David ay medyo maingat, ngunit pagkatapos na hayaan siya ni Alex na hawakan siya, sinabi ni David masaya siyang makita siya at nagre-record siya ng ilang mga laro na panoorin nilang magkasama. Sa kasamaang palad ay hindi maaaring manatili si Alex dahil kailangan niyang magpalipas ng gabi sa lab para sa maintenance. Pagbalik niya sa base, nakita ni Alex ang kanyang matalik na kaibigan, na sa wakas ay gumaling na, at nangako siyang huhulihin ang mga taong nanakit sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, sabik na si Sellers na ipakilala si Alex sa mga mamamayan sa isang malaking pampublikong kaganapan, kaya sinimulan ni Norton na ilipat ang lahat ng mga file ng mga krimen at mga kriminal mula noong 2011. Kinokolekta din ni Alex ang access ng bawat security camera sa lungsod. Ang impormasyon ay napakadami na hindi nakarapat-dapat sa isang utak ng tao, at nang makita ni Alex ang record ng pagsabog ng kanyang sasakyan, nagsisure siya at hinimatay. Iniisip ni Norton na hindi pa sila handang magkaroon ng press conference sa ngayon, ngunit pinwersa ng koponan ng Omnicorp si Norton na ayusin ang issue. Dahil walang pagpipilian, pinalayas ni Norton ang lahat maliban sa kanyang assistant at nagpatuloy sa pagsupil sa mga emosyon ni Alex, na nag-iwan sa kanya upang kumilos na parang isang aktwal na malamig na robot. Ngayon ay maaari na nilang tapusin ang pag-download ng buong database ng walang problema. Nang pumunta na sila sa entablado, nakatuon lamang si Alex sa kanyang tungkulin at hindi pinapansin ang kanyang asawa at mga kaibigan, nakikita lamang ang mga mukha nila bilang sibilyan at hindi mahal sa buhay. Nang nasa entablado na siya, sinimulan ng kanyang scanner na tukuyin ang lahat ng mukha sa karamihan hanggang sa mahanap niya ang isang kriminal 2 hakbang sa harap ng pulis. Agad siyang tumalon sa karamihan at nahuli ang kriminal sa ilang segundo nang walang sinumang nasaktan, na nagiging sanhi ng paghanga ng mamamayan kay Alex. Sa TV, ginagamit ni Novak ang insidenteng ito upang patunayan na mas mahusay ang mga robot dahil nakatayo ang mga pulis sa tabi ng isang kriminal nang hindi ito napansin. Gayunpaman, labis ang sama ng loob ni Clara dahil hindi sila pinayagan na makipag-usap siya o si David kay Alex, sa katunayan hindi na nila pinapayagang bumalik pa si Alex sa dati. Tinabihan siya ni Norton na huwag mag-alala dahil side effect lang ito ng gamot at gagaling siya sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, sa wakas ay bumalik si Alex sa tungkulin sa istasyon at ibinalita na mahuhuli niya ang 13 kriminal ngayon. Hindi pinapansin ang mga alalahanin ng kanyang kaibigan, sumakay siya sa bike at nakahanap ng isang grupo ng mga dealer sa pamamagitan ng pag-access sa database at sa mga kamera. Karamihan sa grupo ay tumakas, ngunit pinabagsak ni Alex ang isang dealer at pinagbantaan siya hanggang ipinagtapat niya ang lokasyon ng kanyang base ng mga operasyon. Ilang sandali pa, dumating si Alex sa isang ilegal na kusina at pumasok sa gusaling nakasakay pa rin sa bike, habang pinagbabaril ang bawat kriminal at hindi nasaktan sa mga normal na bala na tumama sa kanya. Nang sinubukan nilang barilin siya mula sa likuran, nakita sila ng scanner ni Alex at madaling pinagbabaril sila. Ang mga tao sa Omnicorp ay masaya sa mga resulta, at binibigyan ni Sellers si Rick ng ganap na access upang magsubaybay kay Alex kung sakali. Sa paglipas ng mga araw, naging bayani si Alex sa lungsod na pinipigilan ng krimen sa bawat sulok. Si Novak ay nakakuha ng malaking deal dito at dinala niya si Sellers sa kanyang palabas para magpaliwanag sa senador na unti-unti nang nagbabago ang isip ng publiko. Nang sinubukan ng senador na magprotesta laban dito, ay pinutol lang siya. Samantala, ang mga maruruming pulis ay nakikipagkita sa pinuno ng gang upang gumawa ng plano para patayin si Alex, na nagpapahirap sa kanilang trabaho. Maya-maya, tumakbo si Clara pasalungat sa trapiko para lapitan si Alex, at tinanong siya na magpakita ng emosyon. Gusto niyang may gawin ito para sa kanyang pamilya dahil ang kanyang anak ay nagdurusa sa takot gabi-gabi at kailangan ang kanyang ama. Sa una ay tila hindi apektado si Alex, ngunit habang siya ay nagmamaneho palayo, ay sinimulan niyang inimbestigahan ang nangyari sa kanyang anak. Naghanap siya ng security footage at nadiskubreng nakita ni David ang pagsabog ng kotse na nagdulot sa kanya ng trauma. Ang pag-aaral tungkol sa nangyayari sa kanyang anak ay talagang nagpapabalisa sa pagkatao ni Alex at dahan-dahang binura ng kanyang utak ang proseso na ginawa ni Norton na alisin ang kanyang mga emosyon. Galit na galit siya dahil nagdusa ang kanyang pamilya dahil sa kanya at balak niyang ayusin ito.
Napansin ng mga tao sa lab ang pagbabagong ito sa pamamagitan ng tracker ni Alex at plano nilang e-shutdown siya ulit, ngunit nais ni Norton na makita kung ano ang mangyayari dahil nilulutas pa rin ni Alex ang isang krimen sa teknikal na paraan, nagkataon lang na bumalik siya sa pagiging tao. Pumunta si Alex sa kanyang tahanan at sa pamamagitan ng pagkuha ng footage mula sa lahat ng mga kamera, binalikan niya muli ang araw ng insidente at nakita ang kanyang asawa at anak sa sandaling sumabog ang kotse. Gamit ang ilang mga clue na mayroon siya, umalis siya upang hanapin ang isang lalaki na nagtatrabaho sa pinuno ng isang gang. Kinaladkad niya ito palabas ng sasakyan sa pamamagitan ng bintana at binali niya ang kamay. Inapakan ito ni Alex para lalo siyang masaktan, at ibinigay sa kanya ng kriminal ang telephone number ng driver ng pinuno. Pagkatapos matriangulate ang signal ng kanyang huling tawag, nahanap niya ang eksaktong lokasyon ng gang base. Habang si Alex ay papunta doon, nalaman ng mga pulis sa istasyon na si Alex ay sinubukang nilutas ang krimen ukol sa kanya, at binalaan nila ang leader ng gang na papunta si Alex sa lokasyon niya. Nang makarating na si Alex sa base, ay handa na ang mga kriminal na salubungin siya sa madilim na warehouse na may mga night vision goggles at mabibigat na armas. Pumasok si Alex gamit ang kanyang bike at inactivate ang kanyang night vision, at nagsimulang makipagbarilan. Kahit gaano pa kadami ang mga kriminal o ilang beses silang bumaril, hindi problema ito para kay Alex at naglalakad siya sa base na binabaril ang mga kalaban hanggang napatay lahat. Sa pagkakataong ito, nakatanggap siya ng ilang pinsala. Pagkatapos ay binuksan muli ni Alex ang ilaw at kumuha ng mga sample ng mga fingerprint sa armas, at sa wakas ay nalaman niya kung sino ang mga maruruming pulis. Nagmamadaling pumunta si Alex sa himpilan ng pulisya para tanungin ang mga lalaki at pinalabas ang incriminating na video sa lahat ng mga computer. Tinubukan ng isa sa mga maruruming pulis na barilin si Alex, na agad naman niyang binaril para ipagtanggol ang sarili. Ang ibang lalaki ay takot at umamin na ang kanilang amo ang nagplano ng lahat, ngunit binaril pa rin ito ni Alex. Pagkatapos ay hinarap ni Alex ang kanyang amo at sinubukan itong pagtapatin, ngunit sa sandaling iyon, shutdown siya ni Rick. Tinawag ni Rick si Sellers upang sabihin sa kanya na magagamit nila ito, at nang maglaon ay inilagay ni Novak ang lahat ng pangyayari sa kanyang palabas, na nagpapatunay na ang mga makina ay mas mahusay kaysa sa mga tao dahil hindi ito nababayaran. Kinabukasan, nagsimulang bumoto ang gobyerno pabor sa designation ng mga robot sa lokal na pulisya. Gayunpaman ang botohan ay nagambala ni Clara, na sa wakas ay lumabas sa balita at sinabi sa lahat na hindi siya pinayagang makita ang kanyang asawa at walang sinuman mula sa Omnicorp ang sumagot sa kanyang mga tawag. Dahil sa pakikilahok ni Clara, nag-alala si Sellers na baka ibalik nito ang pagiging tao ni Alex at mawawalan sila ng kontrol sa kanya, at sa makatuwid, mahuhuli sila sa batas. Kung iriretiro nila si Alex, magmumukhang bigo ang kanilang imbensyon, kaya sa halip, nagpasya silang patayin si Alex upang magmukha itong isang trahedya at maalala siya ng mga tao bilang bayani. Nakipag-ugnayan si Sellers kay Norton upang utusan siyang gawin ito, at galit na tumanggi si Norton, ngunit sinubukan siyang bilhin ni Sellers sa pamamagitan ng pag-aalok na tustusan ng kanyang laboratorio sa loob ng 10 taon. Tinanggap ito ni Norton ngunit gusto niyang bayaran din ni Sellers ang pamilya ni Alex. Pagkatapos, sinabihan ni Sellers si Rick na ihanda ang kanyang mga robot. Habang inaprubahan ng mga senador ang batas, nakipagpulong si Sellers kina Clara at David at sinabihan sila na patay na si Alex. Sa lab, dumating si Norton at nakitang may mga sundalo na doon na humihiling na makita si Alex, kaya tumakbo siya palayo habang pinagbabaril siya ng mga ito. Naunang makalapit si Norton kay Alex at inactivate ang button na magkukumbinsi kay Sellers na patay na si Alex, ngunit buhay pa rin ito. Inalis lang pala ni Norton ang kanyang transmitter kaya wala nang may access sa kanyang vitals at hindi na nila ma-shutdown ulit si Alex. Pagkatapos barilin ni Alex ang mga sundalo, sinabi ni Norton kay Alex ang buong plano, at nagpasya si Alex na patayin si Sellers, at hindi niya pinapansin si Norton nang sinubukan siyang pigilan nito. Habang tinatahak niya ang mga lansangan sakay ng kanyang bike, nakita siya ni Rick mula sa kanyang sasakyan at dinalaan si Sellers, na iaanunsyo na sana sa stream ang pagkamatay ni Alex. Agad siyang dinala ng kanyang mga bantay pati sina Clara at David sa bubong upang maghintay ng rescue helicopter. Samantala, pumunta si Norton sa pulisya para hanapin ang matalik na kaibigan ni Alex at humingi ng tulong sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Alex sa punong tanggapan ng Omnicorp at nakitang napapalibutan ito ng mga robot ni Rick at ilang bantay. Pinatumba ni Alex ang isang bantay sa isang segundo para sumuko ang iba, pagkatapos ay pinasok niya ang gusali gamit ang kanyang bike at nagsimulang makipagbarilan sa mga robot.
Hindi tulad ng mga normal na kriminal, ang mga robot ay mas mahusay na armado at may mas high-tech na sandata, kaya nahihirapan si Alex na talunin sila. Patuloy siyang tinatamaan ng malalakas na bala, at nang sinubukan niyang tumalon sa isang robot para pigilan ito, siya ay itinapon lamang at napailalim sa mga debris. Nagawa ni Alex na makawala sa pamamagitan ng ilang mga putok, at tumakbo siya palayo na may pinsala sa binti. Masyado siyang mabagal at sinimulan siyang barilin ng mga robot sa likuran. Sa sandaling iyon ay isang truck ng pulis ang pumasok sa gusali, at naglalakad ang matalik na kaibigan ni Alex sa kanyang harapan, dahilan upang huminto ang mga robot sa pagbaril dahil ligtas ang mga pulis sa sistema. Nagbibigay ito kay Alex ng pagkakataong makatakas sa likod ng koridor. Sa pinakaloob ng gusali, hinanap ni Alex si Rick at sinubukan niya itong barilin, gayunpaman, ayon sa system, si Rick ay hindi isang banta at hindi pinayagan ng sistema ni Alex na saktan siya. Masaya si Rick na pinatamaan si Alex ng mga warning shot, at nang handa na siyang tapusin si Alex, nagpakita ang matalik na kaibigan ni Alex at binaril si Rick. Bago ito namatay, gumanti sa pagbaril si Rick, kaya nagmadali si Alex upang tingnan ang kanyang kaibigan. Sa kabutihang palad, hindi nakamamatay ang sugat nito, at kailangan lang nilang maghintay ng ambulansya. Sumunod na pumunta si Alex sa bubong, at nang makita siya ng piloto, lumipad ito palayo, at naiwan sina Sellers. Kumpiyansa si Sellers na hindi siya masasaktan ni Alex dahil nakaprogram siya bilang hindi banta, ngunit nang makitang nakikipaglaban si Alex sa kanyang sariling sistema, nagbanta si Sellers na papatayin sina Clara at David kung sakali. Ito ay nagpapalala lamang sa sitwasyon dahil ang pagmamahal ni Alex para sa kanyang pamilya ay nagpapahintulot sa kanya na i-override ang kanyang program at bumaril pa rin. Tinamaan nito si Sellers at gumanti ito sa pagbaril bago namatay. Tinamaan at bumagsak din si Alex at nagmamadali ang kanyang pamilya para tingnan siya, ngunit tiniyak niya sa kanila na siya ay ayos lang. Nang maglaon, ibinalik ni Norton kay Alex ang prototype na katawan at ipinaalam sa kanya na mula ngayon pinapayagan na siyang gumugol ng oras para sa kanyang pamilya. Samantala, ipinalabas ng mga reporter sa TV na masigurado na ang gobyerno ngayon na hindi dapat pinapayagan ang mga robot sa mga lansangan at kinansela ang batas, lalo na nang tinanggap ni Norton na tumistigo at inamin na ang lahat ng ginawa niya ay mali. Galit na galit si Novak habang nagrarant sa harap ng kamera, at nagpapaalala sa publiko na ang USA pa rin ang pinakamahusay na bansa sa mundo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag mong kalimutang mag-like at paki-share na rin. Maraming salamat!